Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning sa mga fangirls dito sa amin sa Lihim ng Liham. Alam mo, palagi ko pong naririnig tuwing umaga yung tunog ng Lihim ng Liham. Kaya nga po naengganyo akong humingi ng advice sa inyo. Alam ko po na hindi naman katanggap-tanggap para sa iba dahil lalaki po ako. Pero kailangan ko po ng advice ng mga kababaihan. DJ Lindsay, I met a girl 8 years ago. College pa kami noon. Hindi pinalad na maging kami. Medyo napahiya ako. Kasi finrend zone niya lang ako. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pero siguro that time, hindi niya lang talaga ako ganun kagusto. Pero for the past years, hindi ako nagkulang ng bati pagdating sa mga special occasion sa buhay niya. Alam ko po lahat ng ups and downs ng babae na to. Alam ko kapag masaya siya. Alam ko kapag may problema siya. At nandun ako palagi para damayan siya. Yun nga lang, DJ Lindsay, dumating yung point na nagkaroon na siya ng boyfriend. Doon ako tumigil. Out of respect na rin po doon sa lalaki. Alam mo, she became my inspiration sa lahat ng na-achieve ko sa buhay ko. Ako din naman po, nagkaroon ako ng mga karelasyon noon. Pero alam ng mga naging girlfriend ko yung tungkol sa kanya. Alam nila na meron akong isang babae na hindi ko makalimutan. At hanggang ngayon, ay inaasam-asam ko pa rin. Ngayon po, DJ Lindsay, single po ako. At alam ko na
Single din po siya. Sinubukan ko ulit na mag-reach out sa kanya. Muli ko siyang niligawan, DJ Lindsay. Pero hindi ko alam kung bakit napakarami niyang pagdududa. Kinuwento ko sa kanya yung pinagdaanan ko and how badly I wanted her to be a part of my life. Pero ang tanong niya, posible ba yun? Posible daw ba na ganun talaga katagal? Tapos ang sabi niya sa akin, 1 taon lang naman daw kaming nagsama sa college. Hindi ko alam kung ano pa ba yung kailangan kong gawin para mapaniwala siya na all these years, siya lamang ang laman ng puso at ng isip ko. Sa ngayon, DJ Lindsay, hindi rin muna kami nag-uusap kasi binibigyan ko muna siya ng time na mag-isip tsaka ng space. Siguro nga wrong timing. O baka naman hindi pa rin talaga siya ready. I have always been waiting for her, DJ Lindsay. O baka nga dapat itigil ko na. Siguro sapat na yung 8 taon, no? Siguro dapat mag-move on na talaga ako from her. Total, nasanay na rin naman ako ng mag-isa. Blessed naman ako sa business ko. Sa profession ko. Meron na rin naman akong properties. Siya na lang talaga ang kulang sa buhay ko. DJ Lindsay, gulong-gulo na po ako. Hihintayin ko pa rin ba siya? O aalis na ako sa buhay niya? DJ Lindsay, please, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Kevin. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi Kevin! 17 minutes makaraan po ang 9 ng umaga. It's 9:17. Welcome to Lihim ng Liham, mga kapitbahay. Amusta naman kayo dyan? Naka-move on na ba mula sa Miss Universe? Huy, ang daming. Naku, wag kayo magpapariband ngayong araw na to. Naku, bad trip ang mga bakla. Oo, baka kung ano mangyari sa buhok po ninyo. Baka pati yung buhok ninyo mga isumpa ng mga bakla. Wala mo na magpapariband, magpapaunat, o magpapa-Brazilian. Wag, di. Sinasabi ko sa'yo. Baka madamay ka sa galit nila. Anywho, hello po sa mga katulad po ni Kevin na talaga namang may pinagdadaanan na ganito. Ito po ang Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Uy, grabe naman. 8 years ha? 8 years ka nang naghihintay sa kanya. Parang alam mo na pag-usapan na namin to nung isang araw, no? Na parang kapag ba ganun katagal ka na naghihintay, ano pa ba yung marker? Ano ba yung sign na kailangan mo na talagang umalis at itigil yung paghihintay na yan, no? Wow! Kasi parang feeling ko kapag lalaki, kasi innate sa kanila na talagang mang-chase, diba? Na sila yung maghabol, na sila yung china-challenge or na-challenge sa mga ganyan, lalo na pagdating sa mga relasyon, no? Pero kapag ikaw na talaga yung ganon katagal naghihintay, paano mo nga ba malalaman kapag
pag hindi na worthy yung hinihintay mo. Kapag nagsasayang ka na lang ng oras. Kasi 8 years, ang dami mo na sanang na-achieve ng 8 years. Oh, well, marami ka naman talagang achievements na, Kevin, di ba? Pero ang dami mo na, siguro ngayon meron ka ng pamilya na with another woman or meron ka ng mga ilang anak siguro. Kung hindi mo hinintay itong si ate na talagang napakahaba ng her lalo. Oo. Diba? Balingkinita ng katawan, matangos ang ilong, mestiza, ganyan. Hinintay mo siya ng 8 taon. Grabe. Bakit sa 8 taon na yon wala kang ginawang kahit anong move, diba? I mean, naging single siya, tapos nagkaroon siya ng boyfriend. I'm sure nung naging single siya, alam mo, diba? Aware ka dahil parang bantay ka nga, diba? Sa kanya, nakabantay ka sa kanya. Pero bakit, diba? Wala kang ginawang move. Parang tiningnan mo lang siya at minahal mo lang siya from afar. Yun yung pinagtataka ng isip ko at saka ng puso ko. Kasi diba, kapag bet na betlak mo yan, diba, gagawin mo lahat ng paraan. Kukulitin mo siya. Diba, liligawan mo siya. Yung iba nga kakapal ng mukha, may boyfriend na Tapos, diba, pumuporma pa din. Ang tibay ng mukha. Pero itong si Kevin, diba, mga ginoo nga talaga at talagang pinabayaan niya muna itong si Girl Lalo na alam mo yung maging happy sa relationship. Pero bakit hindi ka gumawa ng paraan, di ba? Hindi ka gumawa ng efforts, ng sacrifice. Well, ultimate sacrifice na nga yung 8 taon. Di ba? Nung single, itong si Ate Betty May. Sabi ni Ate Yoli, naku Kevin, mag-move on ka na. Baka hindi lang niya masabi sa'yo na friends lang talaga kayo. Maraming babae dyan na mas higit pa sa kanya. Aww. Sabi naman ni Arch, as admirable as it sounds sa matagal mong paghahabol sa girl, Kevin, siguro naman sobra na ang ginugol mo na oras sa attempt nung ma-attain. Yan, biglang nagkaroon ng ads. Wait lang ha. Wait ka lang dyan, B. Oo, para ma-attain ang kanyang matamis na oo. Kung talagang masasabi mo sa sarili mo na you tried everything, then it's time to move on na. Oo, di ba? Ano pa sabi ng mga pangga natin? Sabi ni Jeff Oliveros, pare, wag mong sukuan. Tapos pag sinagot ka na ulit, di ba? Buntisin mo na. Why? Buntisin mo na agad para hindi ka na niya iwanan. Talaga naman yung mga advice mo, Jeff. Oh. Iba talaga Wapak talaga di ba? Hello naman Rosemary Batika. Oh, hello po DJ Lindsay, sabi niya, no? And ano pa pong masasabi? Yung mga babae na nga lang ang mag-advise, huwag na yung mga lalaki. Oh. Etong si Jeff talaga talaga namang wapak na aware pa talaga yung mga yung mga advice. Pero bilang babae, no? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi kapag pinaghintay ka ng ganun katagal, ibig sabihin, 'di ba, napakababa ng chance or ng percentage na gusto ka ng tao. Kasi talagang kapag gusto ka ng isang tao, matagal na siguro yung 1-2 taon na maghintay ka unless may something talaga na kailangan niyang umalis ng bansa, kailangan niyang meron siyang ibang intindihin na bagay na, 'di ba, hindi nag-a-allow sa kanya to be in a relationship with anybody. 'Di ba? Pero pag ikaw lang yung pinaghintay niya ng ganun katagal, bakla, ibig sabihin, wait, mahina ang laban, B. Oo. Diba? I'm so sorry, diba? Mahina ang laban natin, mahina yung manok natin, be. Oh. So, ikaw talaga. Ikaw kung kaya mo pang maghintay ng another 8 years, kung yun naman talaga yung nagpapasaya sa'yo, kung masaya ka na sa loving her from afar, no? Nang hindi siya nahahawakan, hindi siya nayayakap, hindi siya nahahalikan. Kasi 8 years, dapat by now, di ba, kilala nyo na yung isa't isa, di ba? Tapos, alam nyo na yung, di ba, galaw ng bituka ng isa't isa kung talagang ganun kayo ka-close, di ba? Kaso hindi nga. So, kung ako sa'yo, kung hindi mo man siya kukulitin, tigilan mo na siya, di ba? Pagbigyan mo na yung sarili mo at humanap ka na ng iba. Kasi for all we know, baka mamaya, itong si Ate Betty May, binablock niya lang talaga yung babae from getting into you. Like, para makilala ka ng tamang babae na para sa'yo talaga, is baka kailangan mo na munang, di ba, tanggalin sa isip mo, sa puso mo, sa landas mo, itong si Ate Betty May. Di ba? Oo. Kasi minsan, hindi natin napapansin may mga taong nakaka-block sa blessings ni Lord para sa atin Wow! Kasi masyado tayong addicted doon sa taong yun. Hindi mo napapansin na, ay teka lang, hindi pala siya yun. Hindi pala itong taong kinakaadikan ko, hindi pala siya yung para sa akin. Matagal na panahon na pala akong nag-aaksaya ng panahon, di ba?
Yun lang, para sa akin lang naman. Sabi dito ni Ruby Clemente, it's time to give up. Mahirap na maniwala. Then, hingi ka ng sign kay Lord. Ay, true ka dyan, ate friend. Oo. Hingi ka ng sign kay Lord. Sabi naman ni Lorene, good morning DJ Lindsay, watching from Japan. Hello po sa mga OFWs natin dyan sa Japan. Mabuhay po kayo. Sabi naman ni Jaina, Chien, try mo iwasan para malaman niya yung worth mo. Just saying po. Pwede rin naman yun, di ba? Try mo siyang lubayan muna. Pwede rin naman. Kaso baka pag nilubayan mo, wala na talagang mangyari, babe. Di ba minsan kapag nagpapamiss tayo, oo, kaya ako natatakot ako magpamiss eh. Baka masanay eh. Kasi it works both ways eh. Yung distance can actually make a relationship bloom or the love for someone bloom, mas mag-grow pa. Or baka masanay lang yung tao na yon na wala ka sa tabi niya. At ma-addict siya doon sa idea na wala ka sa paligid niya. Diba? Para sa akin lang naman. So, yun, maging cautious ka lang dahil baka mamaya akala mo nagpapamiss ka, yun pala sinasanay mo lang siya nang wala ka sa paligid niya. Diba? Ay nako, sabi naman ni TPC, siguro nga first love mo siya, kaibiganin mo na lang, malay mo dumating yung araw na magkagusto rin siya sa'yo. Pero wag na wag kang aasa. Siguro yun yung pinaka magandang advice sa lahat, no? Yung try to be friends with her na lang o na normal level lang. Yung tipong kaibigan lang talaga, repa pips lang ganyan. Repa pips, gusto mo yun? Maging kaibigan ka lang muna sa kanya. Total, ang lahat naman ng relasyon talaga namang nagsisimula sa friendship, di ba? Lahat naman ng pundasyon ng mga matitibay na relasyon ay friendship naman talaga. So why not? Tulad ng sinabi ng commenter natin, why not try to be friends with her na lang muna? First level, di ba? Kasi kapag nakuha mo na yung trust niya, di ba? Kapag nahulog na yung loob niya sa'yo, di ba? Then, madali na yon. Pwede ka nang niyang mahalin, di ba? Pwedeng mag-level up yung feelings niya para sa'yo. Kasi tulad ng lagi kong sinasabi, no, hindi naman porket hindi kayo pwede ngayon, in the next 10 years, hindi pa rin kayo po pwede. Bilog ang mundo. Hindi naman kita pinapaasa. Hindi ko naman sinasabi na huwag kang sumuko, pero parang gano'n na nga, no? Hoy! Ang sinasabi ko lang, maaring ngayon, hindi kayo po pwede to be together because the odds are not lining up or hindi nagkakasundo ang mga elements ng heaven para maging together kayo. But what if sa susunod na 5 years or in the next 10 years, kayo na pala ang maaaring magsama? Wow! What if hindi pa pala kayo together sa ngayon dahil pine-prepare kayo pareho to be together for the rest of your lives? To be together, di ba, in the next 5 or 10 years. Walang nakakaalam talaga, B. Kaya kung ako sa'yo, kung napapagod ka, magpahinga ka. Pag nagpahinga ka naman, hindi naman ibig sabihin nun mawawala yung pagmamahal mo sa kanya eh. Diba? So kung napapagod ka, magpahinga ka. Kung sa tingin mo kailangan mo na, alam mo yon, to meet somebody else or to meet someone new, then do it. Kasi doon mo marirealize kung, alam mo yun, kapag nagseryoso ka sa isang tao, may iisip mo pa rin kaya tong si Ate Betty May? O baka hindi na, diba? So yun, ang dami naming options na sinabi sa'yo. Pag wala ka pa naman napili dyan, ewan ko na lang ha, Kevin ha. Oo, si Kevin Cosme. Cosme. Diba? So yun lang naman para sa akin, no? Ipagdasal mo kung siya ba talaga ay para sa'yo. Kasi minsan kapag sobrang, alam mo yon, persistent tayo sa isang bagay at lagi nating ini-insist yung gusto natin. Diba? Mas nahihirapan lang tayo eh. Ibigay mo kay Lord. Diba? Ibigay mo kay Lord lahat kasi siya pa rin yung may last say sa lahat ng ginagawa natin. Kaya ipagdasal mo yan. Lahat ng bagay ipagdasal mo. Lord, hinihintay ko na naman po si Betty May. Ganyan. Betty May talaga. Lord, hinihintay ko na naman po siya. Sana po gabayan niyo ko. Ganyan. Lord, may jowa na naman po si Betty May. Hindi niya na naman po ako napansin. Pinagdududahan niya na naman daw po ako. Gabayan niyo po ako. Lahat. Ganyan kasi ako, lahat pinagdadasal ko kay Lord eh. Oh. Ultimo pagpo-post ng mga paninda ko sa Facebook at saka sa Shopee at saka sa TikTok, pinagdadasal ko talaga, Lord, tulungan mo ako, Lord. Oh. Ganyan. So yung mga ganyang bagay, pagdasal mo rin yan. Wala namang mawawala sa iyo eh. Hingi ka lang ng guidance kay Lord sa taas. Diba? Good morning sa mga panggapo natin na nakikinig dyan sa Payatas, Quezon City. Good morning! And
And yung mga panggapo natin na nakikinig po sa atin, si Asuncion Posadas, Happy Monday, Pretty DJ Lindsay. At saka si Denzel, nagbe-birthday daw ngayon. Denzel, happy birthday! At magdiwang ka ng birthday mo ng payapa. Oo, at sana marami ka pang birthdays na i-celebrate in the next years to come. O, di ba? Wow! 9:29 on the clock. Thank you so much, Kevin, for sending in your story. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung mahal mo siya, then go. If you need to take some rests, sige lang, mag-rest ka lang. Wala namang problema dyan. Okay? And, ikaw lang naman